Kaya ayoko sabihin sa'yo, walang tigil yung bibig mo. Okay naman kami. Sa kakasal naman kami ng asawa ko kaya okay lang na mag-ano kami. Naasar lang akong alam ng mga kaibigan niya pero ako, wala man lang mapagsabihan. Pero friend, 2 years naman yun. Malay mo naman may love na rin sa'yo. Ganoon sa mga romance book, di ba? Nagkakatuluyan din kahit contract marriage. May happy ending. Nito na biglang nagbago ang mood na ipinagtaka niya. Madalas kontrabida ito sa pagiging hopeless romantic niya. Malabo yun kung may hinihintay siyang iba. Mahinang wika niya na ikinatitig dito sa kanya. Baliw ka, bakit ka na in love kung alam mong wala din patutunguhan yan? Sana iningatan mong puso mo, friend. Okay lang na mawasak ang pechay, huwag lang mawasak yung puso mo dahil mahirapan ka. Mahirapan ka na magtiwala at magmahal ulit dahil iisipin mo lahat ng lalaki sasaktan ka rin lang. Para sa akin ba yan o para sa'yo? Napasimangot na tanong niya dito. Para sa atin, baliw. Natatuwang saan nito kaya nag-apira na lang sila. Buti na lang may kaibigan siyang baliw tulad ni Emmy. At least gumaan ang loob niya kahit paano. Panay pang kwentuhan nila nang mag-ring ang phone niya. Loudspeaker mo. Utos ni Emmy nang makita ang kanyang caller. Ayaw sana niya pero ito na ang kumuha ng phone niya saka tinanggap ang tawag. Ini-loudspeak nito ang phone. Love, dinner tayo later. Bawal tumanggi. Nag-preserve na ako. Malambing natura ng kabilang linya na nagpasikdo sa puso niya. Okay, sige. Anong meron? Wala naman. Bawal makapag-date sa asawa ko. May sasabihin ako. Dama niya ang masayang ngiti ng kanyang asawa kahit wala siya sa harap nito. Sige na, see you later. Agahan ko matapos ang trabaho ko. Paalam nito. Kaagad naman lumipat sa tabi niya si Emmy sabay sundot sa kanyang tagiliran. Ang landi. Yan pang asawang pinoproblema mo? Grabe ang sweet niya ha. Kinikilig na tudyo pa nito sabay hila sa buhok niya. Ano kayong sasabihin niya? Kinakabahang usal niya. Ay, grabe sa lambing ng boses nun. Baka sabihin niya, love na love kita. Kalimutan na natin ang kontrata. Natitilihang saad nito at muling sinundot sa tagiliran niya. Uy, kilig yarn. Napapangiti si Eros sa maliit na kahong nasa harap niya. Ilang araw na rin niyang pinag-iisipan iyon. Masaya siya kay Antoinette at aminin man niya sa hindi. Hindi niya maalis sa isip niyang asawa araw-araw. Ayaw niyang tanggapin pero mukhang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Antoinette. Kaya handa na niyang subukang magsimula at maging masaya sa piling nito. 3 taon na rin naman na siyang nagluluksa. Baka panahon ng subukan niyang sumaya. Matapos ang kanyang trabaho ay iniligpit na niya ang mga papeles, saka inayos ang sarili. Tatayo na sana siya nang bumukas ang pinto sa kanyang opisina at ganoon na lang ang pagsalubong ng kilay niya nang dumating si Jade sa opisina. Tanda niyang sinabi nitong pupunta ito pero dahil hapon na kaya hindi na niya inaasahan darating pa ito. Punta ako ng Palawan bukas. Anito saka tuloy-tuloy na naglakad patungo sa upuang katapat ng mesa niya. Okay, may sasabihin ka ba? May lakad kasi ako so make it quick. Bale walang saad niya dito saka inilagay sa bulsa ang maliit na kaheta na ibibigay niya sa asawa. Seryoso ka na ba sa asawa mo? I guess, I am. Tapat na sagot niya dito. Hindi na siya nagtaka pa sa sagot niya dito. Kahit sa sarili niya ay mukhang sigurado na rin naman na siya dahil nagawa pa niyang umiti. Ngiting bukal sa kanyang puso. Talaga? Alam mo ba kung sino si Antoinette ha, Eros? That bitch. Fuck! Jade, anong karapatan mong tawagin ang asawa ko ng ganyan? Galit na sigaw niya dito. I have all the right to call her that. Ganting sigaw nito na napatayo pa. Ang Antoinette na yun ang dahilan kaya tayo nasaktan sa pagkawala ni Bea. That woman killed Bea. Anong sinabi mo? Napakapit sa Eros sa edge ng kanyang lamesa. Matalim ang matang napatitig kay Jade. Nagulat pa siya nang may ilapag itong brown envelope sa kanyang harapan. Hindi kasi kaagad nag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Hindi niya maunawaan. Nariyan lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kinikilala mong asawa mo. That bitch did drunk driving kaya nabanggay niya ang kotse ni Bea. Magpaimbestiga ka pa kung hindi ka naniniwala. And I hate you for marrying her. Ilang taon ako nag-antay na makamove on ka kay Bea. Pero sa dinami-dami na babae, yung Antoinette pa talagang yun ang pinakasalan mo. Anong pinagsasabi mo ha? Fuck, Eros!
Siya ang dahilan kaya namatay si Bea. Huwag kang tanga! Sigaw nito sa galit na tinig. Tila bombang sumabog sa harap niya ang mga salitang iyon mula kay Jade. Si Antoinette? Naiiling na bulong niya sabay lunok. Litong napatitig siya dito. Hindi ko matatanggap na siyang ipapalit mo kay Bea. May diing saad nito sabay kuyom ng kamao habang pulang-pula ang mukha. Hindi ako papayag na maging masayang babaeng yun. Kaya iwan mo na siya or I'll just make your life miserable. Bea was like a sister to me. Nagsimula pumatak ang luha nito. Kahit inggit na inggit ako sa kanya sa napakaraming bagay, tiniis ko yun. Dahil mahal ko rin si Bea. At hindi tamang insultuhin mo siya sa pagpapakasal mo sa babaeng yun. Tigagal na napatitig siya dito. Padabog na isinara nito ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang envelope na nasa harap niya at ganoon na lang ang panlalambot ng tuhod nang makita ang mga larawang nandoon. At ang police report na nakasaad ay drunk driving resulting to accident. At habang tinitingnan niya mga larawang iyon, tila siya sinaksak ng paulit-ulit habang kita niya ang dugoang anyo ni Bea. Nang malaman niya ang aksidente ni Bea, nakaburol na ito at pagdating niya, he had lost his will to live, kaya nawalan siya ng ganang kumilos pa. Para na siyang patay na buhay ng halos 1 taon. Kung hindi pa nagkasakit ang ama niya sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya at kumpanya nito, hindi pa siya matatauhan. Oo, muli siyang nagising, pero ang puso niya namatay na dahil sa pagkawala ni Bea sa kanyang buhay. Sinubsob niya ang sarili sa trabaho upang kalimutan ang sakit ng pagkawala ni Bea. At kung kailang nagkaroon na siya ng dahilan para magsimula ulit, heto ang balitang matatanggap niya. Ang asawa niya ang dahilan ng aksidente ng babaeng mahal niya. Dala ng matinding galit, maras niyang tinabig ang lahat ng laman ng kanyang mesa, kasabay ng malakas na sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Tears filled his eyes habang paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Bea. Samantala, lumipas na ang halos 1 oras na pag-aantay ni Antoinette sa kanyang asawa sa isang restaurant na ito ang nagpa-reserve. Kaya pagdating pa lang niya, kaagad siyang inasikaso ng waiter. Ma'am, o-order na ho ba kayo? Ani ng waiter na lumapit pa sa kanya. Sorry, wala pang asawa ko eh. Naiyang sagot niya dito. Kaagad naman ito nagpaalam na tila naaawa sa kanya dahil hindi siya sinipot ng kadate niya. She took out her phone upang tawagan ito pero makailang ring na ay wala pa ring sagot mula dito. Kaya nagpasya na siya mag-text na lang. Nasaan ka na? She waited his reply pero walang sagot mula dito. Aalis na ako dito. Muling message niya kay Eros. Lumipas pa ang halos kalahating oras, walang Eros na dumating kaya nagpasya siyang umuwi na lang. Ilang ulit pa niyang tinawagan ng asawa nang makauwi siya sa bahay, subalit wala siyang natanggap na kahit na anong sagot mula dito. Hindi tuloy niya maiwasang mag-alala, kaya't hindi siya tumitigil sa pagtawag. Pasado 1:00 nang mapatayo siya sa pagkakaupo sa kama. Sinadya niyang buksan ang bintana para marinig ang pagdating ng kanyang asawa. Nagmamadaling bumaba siya upang salubungin ito. Kailangan siya nitong bigyan ng matinong dahilan sa di pagsipot sa date nila. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nakaalalay si Liam sa lasing na lasing niyang asawa na halos hindi na makatayo. Pasensya na, ayaw niyong umuwi, pero dinala ko na rin. Alanganing saad ni Liam na nakangiwi pa. Tinulungan niya itong iakyat ang kanyang asawa sa kanilang silid. Bakit siya nagpakalasing? Hinihingal pang tanong niya kay Liam nang sa wakas ay maihiga nila ito. Ewan ko, ayaw niya magsabi. Ani Liam na nag-iwas ng tingin saka nag-inat ng braso. Hinatid niya itong pababa saka nagpasalamat dito. Antoinette, tawag ni Liam bago siya makabalik sa pinto. Bakit? Anya, bigla itong natigilan at talatang nag-aalangan. Wala, di bali na. Good night. Anito sa kaalanganing umiti bago tuluyang sumakay ng kotse nito. Kaagad na rin siyang bumalik sa silid upang magulat sa malakas na sigaw ni Eros. Bea! Hinagpis na tawag nito na ikinatigil niya sa paghakbang. I'm sorry. Anito, kasunod ng pag-iyak nitong parang batang iniwan ng ina nito.
Tila may libo-libong patalim ang tumarak sa puso niya. Hindi niya maiwasang masaktan sa nasaksihan. Masakit palang ibang babae ang tatawagin ng asawa mo habang nasa harap niya dito. Pinagantay siya ni Eros sa restaurant habang nagpapakalasing kung saan. Ito bang gusto mong sabihin sa akin? Masama ang loob na usal niya at marahas na pinahid ang luhang nagbabadyang sumungaw sa kanyang mata. Ilang ulit pa nitong tinawag ang babae at paulit-ulit na humihingi ng tawad. And every time he did that, paulit-ulit din siyang sinasaksak sa sakit. Hindi na niya nagawang pigilan ang luha at umiiyak na lang. Kita niya ang labis na pait sa mukha ng asawa. He was so guilty. Hindi ba dapat para sa kanya ang guilt na iyon dahil ginamit siya nito? Pero damay niya para kay Bea ang guilt na iyon. Nagpasya siyang kumuha na lang siya ng bimpo sa kabinasa iyon upang punasan ng asawa. Maingat na inalis ang suot nitong sapatos at pinalitan ng damit. Bakit ka nagpakalasing ha? Hindi mo ba kayang kalimutan na lang siya? Nalalabo ang matang tanong niya dito, kahit alam niyang hindi naman ito sasagot. Nakatulog lang siya nang kumalma na sa Eros. Mahimbing nakasaan tulog nito, saka siya natulog sa tabi nito. Iba man ang babaeng tinatawag ng kanyang asawa, siya pa rin ang asawa ni Eros. Kaya tatanggapin niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pinagdasal na lang niyang maayos ang lahat. Pagising ni Antoinette, kinabukasan wala na ang kanyang asawa sa kama. Ayon kay Nanay Yoli, maaga umano itong umalis. 3 araw ang lumipas at ganoon lagi ang setup nila. Gabi-gabi itong umuwi ng lasing at aalis ng tulog pa siya. Kaya't hindi na niya nagawang makatiis ng sumunod na araw. Nagpasya siyang puntahan sa Eros sa opisina nito. Gulat na gulat pa ito nang makita siya, kasabay ng pagkasira ng mukha nito. What are you doing here? Bakas ang galit sa mukha nito at ang matalim na tingin ibinigay nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga. May karapatan siyang magalit. Lakas loob na hinarap niya ito. Pinapunta mo ako sa restaurant para hindi saputin? Tapos ano? Bakit hindi mo ako kinakausap? Hindi na tayo halos nagkikita. Ano bang problema mo? Galit na usig niya dito. Ni hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ang text ko. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nakakasakit ka na. Hindi niya maiwasang maiyak sa inis. Pero ikinagulat niya na sarkastiko itong ngumisi na tila gusto siyang insultuhin. Bagay na labis niyang ikinagulat. Hindi niya inaasahang ganoon ang reaksyon nito. Ano namang pake ko? Wala akong pakaalam sa nararamdaman mo ha, Antoinette? Puno ng sarkasmong tanong nito na ikinalaglag ata ng pangat-utak niya. Sa tingin mo ba natutuwa pa kung kasama ka araw-araw? Pinapunta kita sa restaurant para mag-antay dahil yun ang gusto ko. Ano ba akala mo? Nanguuyam ng ngiting na mutawi sa labi nito. Wala ka namang kwenta sa buhay ko. Now if you're done with your drama, just get out. Galit na sigaw nito na ikinatigagal niya. Pinagluloko mo ba ako ha, Eros? Why are you doing this to me? Gigil na sigaw din niya dito nang makabawi sa pagkabigla. Umalis ka na. Ayaw kitang makita pa. Pasalamat ka na lang at inuuwian pa kita. Hindi. Nagulat siya nang tumayo ito at may kung anong kinuha sa drawer na binuksan nito. Inilang hakbang lang ang pagitan nila. Pirmahan mo na. Tapos na tayo. Nag-echo sa pandinig niya ang sinabing iyon ni Eros. Marahas na hinila nito ang kamay niya upang ilagay doon ang papel na hawak nito. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang papel. It was an annulment paper. Tuluyan ang nanlabo ang mga mata niya kasabay ng malakas na pintig ng puso niya. Bakit? Pagak niyang tanong dito. Nakasaan dyan ang kabayaran mo sa serbisyo mo sa kama ko bilang asawa ko. That will be all. I want you out of my life the soonest possible time. Halos hindi na niya maunawaan ang mga sinabi nito. Nagsawa ka na bang gamitin akong kapalit ng Bea mo, ha? Ano? Bumalik na ba siya kaya itatapon mo na lang ako? Ano bang kasalanan ko sa iyo, ha? Maras na pinahid niya ang luhang walang tigil sa pagpatak sa kanyang mga mata. Matagal ko nang alam na ginagamit mo lang ako dahil sa babaeng yon. Kaya anong karapatan mong insultuhin ako ng ganito, Eros? Hindi kita hahayaang magpakasaya kasama ng babae mo. Ganoon ba? He grinned sarcastically.
Then fine. Mas gugustuhin kong makita kang miserable araw-araw. At kung yun ang gusto mo, fine. Nanlilit ang matang inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Just get out of my face. Madilim ang mukhang taboy nito sabay turo sa pinto. Mariing pinagdikit ni Antoinette ang kanyang mga labi upang pigilin ang paghagulhol. Akala niya okay na sila ni Eros pero bakit ito nagagalit ng ganoon? Nakayukong lumabas siya sa opisina nito. Buti na lang wala ang secretary ni Eros sa opisina nito dahil kung hindi mapapahiya siya ng husto. Mabigat ang loob na umuwi siya ng bahay. Nakatulalang napatitig sa papel na hawak pa rin niya. Hindi niya maunawaan kung ano nangyayari, kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Eros sa kanya. Hinayaan niya na maglanda sa luha niya hanggang sa makatulog na lang siya. Nagising si Antoinette sa maras na paghila ng kumot niya. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang galit na mukha ng kanyang asawa. He grinned sardonically. Halatang lasing ito dala ng mapupungay nitong mata. Ayaw mong makipaghiwalay sa akin, ha? Sige, gamitin natin ang silbi mo bilang asawa ko. Madilim ang anyong saad nito na pumuwasto sa tabi niya. Napaigik siya, sabay nanlaki ang mga mata niya nang marahas na habulutin nito ang kanyang pantulog at sa isang iglap ay nahubad na nito ang saplit niya. Tila siya dinudurog sa matatalim na titig ng kanyang asawa. Eros, don't! Sansala nito sabay pisil sa bibig niya. Don't ever mention my name in that mouth of yours again! Nalilisik ang matang banta nito. Masyado ka atang nasasarapan sa pagkalalaki ko, kaya gusto mong kumapit ng husto. As soon as he said those words, kinubabawan siya nito kaya hindi niya na nagawang umiwas pa. Napasigaw siya ng kagati nito ang kanyang dibdib sa mariin na paraan at walang babalang pinaghiwalay ang paa niya, sabay walang ingat na inangkin siya nito. Masakit yun dahil hindi handa ang katawan niya sa pagsalakay nito at walang ingat ang paulit-ulit na paggalaw na ginagawa nito. Eros, please. Masakit na. Daing niya nang muling kagati ni Eros ang dibdib niya na ikinapatak na ng kanyang luha. Ito ang gusto mo sa akin, Antoinette. Huwag ka nang magpanggap pa. Gigil na wika nito sa kamariing hinalikan ng kanyang labi sa napakagaspang na paraan. Impit siyang napasigaw ng mariin itong kagati ng labi niya. Tears flowed on her cheek na tila ba asido iyong sumusugat sa balat niya. Tama na, please! Hilam ang luhang samon niya nang hilahin siya nito, saka pinadapa. Ano pang silbi mo sa akin kung titigil ako? Singhal nito sabay palo ng malakas sa pang-upo niya. Angkinin kita hanggat gusto ko. Akin ang katawan mo. Tila hayok na usal nito. Halos hindi magawang bumangon ni Antoinette kinabukasan. Her body was aching all over pero hindi yun ang iniinda niya, kundi ang pait ng paulit-ulit na tawagin ni Eros ang pangalan ni Bea habang inaangkin siya nito. Hindi niya alam kung ano ang naging kasalanan niya para parusahan siya nito ng ganoon at parang wala siyang lakas para itanong kahit gustong-gusto na niya. Naging parusa kay Antoinette ang nakalipas na ilang araw. Eros been using her like she was some kind of trash pero hindi niya inaasahan ang ginawa nito ng sumunod na araw. Lasing pa rin itong umuwi at nagsama pa ito ng babae na dinala sa silid nila. Kaya kinabukasan ay nagpasya siyang lumipat ng silid. Matitiis naman niya lahat pero hindi ang insultuhin pa siya nito ng harap-harapan. Kaya't isang malakas na sampal ang binigay niya dito nang mabungaran niya ito sa pinto. What the hell? Galit na asik nito sabay sapo ng mukha. Paano mo nagawa magdala ng babae dito, ha? Kuyom ang kamaong saad niya. Biglang naiyak na naman siya. Hindi niya mapigilang umiyak kahit ilang gabi na siyang panay ang pag-iyak sa silid. Ginusto mo yan. I did ask you for divorce pero ayaw mo. Kaya huwag ka magreklamo, Antoinette. Magtiis ka. May choice ka naman eh. Ayaw mo lang tanggapin. Let's get a divorce. Yun lang at tuloy-tuloy na siyang tinalikuran nito. Nalulumong napasalampak na lamang siya sa sahig habang patuloy ang luhang naglalanda sa kanyang mga mata. Mukhang wala na talaga siyang choice pa. Antoinette, dinig niya mahinang pagtawag ni Nanay Yoli. Ano bang kasalanan ko sa kanya? Bakit hindi na lang niya sabihin para makahingi ako ng tawad?
Hindi yung ginaganito niya ako. Ako na nga itong nilokot ginamit niya. Ako naman tong si tanga. Nagpagamit na lang. Ganun ba niya kamahal babaeng nandun sa kwartong yun? Pero bakit niya ako pinarurusahan ng ganito? Na habang naniyakap siya ng ginang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, Iha, pero pag-usapan niyo sana ito. Suwestyo nitong marahang hinaplos pa ang buhok niya pero alam niya sa sarili na hindi na niya makakaya pa ang lahat. Madilim ang mukhang nakatitig si Eros sa itim na langit. Wala mga bituin o kahit ang buwan ay wala man lang. Matindi ang galit na nananahan sa kanyang puso pero hindi pa rin niya maiwasang makonsensya sa ginagawa niya sa kanyang asawa. Pero galit siya at masama ang loob dahil dito kaya namatay si Bea. Hindi sana siya nagdurusa kung nag-ingat lang ito at hindi naging reckless. At parang wala man lang itong kaalam-alam. Playing stupidly innocent. Tiimbagang nausal niya sa kawalan. Napakatanga niya para pakasalan ng babaeng dahilan ng lahat ng bigat sa puso niya sa nakalipas na 3 taon. Kay lamig ng simoy ng hangin pero napakainit ng kanyang dibdib sa sandaling iyon. Nagigilty siya pero hindi siya sigurado kung para kanino. Each time he think of Antoinette, nakokonsensya siya, pero kapag mula kung saan ang katotohanan ang naglalaro sa diwa niya, inaatake siya ng matinding galit. Pinatay niya sa garilyong sinindihan kanina. Patagal na siyang hindi naninigarilyo pero kailangan niya iyong ngayon. Ilang sandali na siyang nakatayo sa veranda nang maramdaman niyang may matang nakatitig sa kanya. Kaya napaharap siya sa babaeng ayaw niyang tapunan man lang ng tingin dahil nasa mukha nito ang anyo ng babaeng mahal niya. Pero ito rin ang dahilan kaya nawala sa kanya ang taong mahal niya. Si Bea. Silence. Maingat at bilang ang bawat hakbang nito pero huminto ito ilang hakbang mula sa kinatatayuan niya. What do you want? Tiimbagang natanong niya. Hindi niya maiwasang malasahan ng pait sa kanyang lalamunan nang mapansin ang mugtong mata ni Antoinette. Naikuyom niya ang kamao dala ng pinipigil na galit. Saglit itong nakatitig lang sa kanya at walang sinabi. Ngayon ko gustong kunin ang ikalawang wish ko. Kita niya ang marahas na paglunok nito na kinaisbig niya. Nasasabi pa talaga nito ang bagay na iyon sa mukha niya. Masamang tingin ang ibinigay niya dito. Ano? Sarkastikong saad niya? At nagagawa mo pa talagang... Pero naagaw ng atensyon niya sa papel na hawak nito. It's your promise. Kahit ano, diba? Mahinang sabi nito sa bayuko. He scoffed. Hindi niya maiwasan ang pagbangon ng galit pero bigla naman siyang nakonsensya nang tumitig ito sa mga mata niya na kaagad niyang iwinaksi. Magkano pang gusto? Hindi pero kailangan ko. Sansala nito sa sasabihin niya. Sa loob ng 3 araw, I want you to treat me as your wife. And I'll treat you as my husband as well. What? Oo. Tulad ng dati. Isipin mo nga ako siya. Ako yung babaeng mahal mo. You can even call me her name if you want. Natigilan siya sa tinura nito. Baka sa matinding pait sa mata nito. Marahil siyang napapikit sa baykuyom ng kamao. He intentionally called her Bea every time he took her para masaktan niya ito. Yun ang paraan ng pagganti niya. Ngunit sa kabilang bahagi ng utak niya gustong-gusto niyang gawin ang sinasabi nito. Pero hindi na maaari ngayon. Nagbago na ang lahat sa kanila. Parusa ang dapat nitong maranasan sa kanyang mga kamay. Magkita tayo sa lugar na iyon. Nagulat pa siya nang iabot nito ang annulment paper sa kanya. Sa kung anong dahilan, tila biglang nanikip ang dibdib ni Eros kaya't hindi kaagad niya iyon nagawang abutin. Nakuyom niya ang kamao at lihim na minura ang sarili. Paulit-ulit. Dapat masaya siya sa desisyon nito. Makikipaghiwalay na ito sa kanya. Pero bakit iba ang nararamdaman niya? Tiimbagang na tinitigan niya ang papel na hawak pa rin ito at nasa harap niya. You always have your ways to get what you want, Antoinette. Anya sa kamarahas na hinablot ang papel. Hindi man lang ito nagulat. Sana nga. Totoo yun. Danig niya mahinang usal nito sa kawalang paalam na tinalikuran siya.
Nakadama siya ng labis na iritasyon at natagpuan niya sariling sinusundan ng asawa. Nakuyungos pa niya ang papel na inabot nito. Napahinto siya na makita itong nakatayo sa may pinto ng silid ni Bea. Umangat ang kamay nito sa doorknob, subalit hindi nito nagawang pihitin iyon. Saka ito muling naglakad patungo sa guest room kung saan ito lumipat matapos niyang magdala ng babae sa bahay. He did that on purpose para lang parusahan ito, pero pinaalis din niya ang babae nang sigurado siyang tulog na si Antoinette. Wala siyang planong magkama ng ibang babae. Natagpuan na lang niya ang sariling napatitig sa gusot na annulment paper sa harap niya. Ilang sandali na siyang nakahiga sa kama pero hindi niya magawang makatulog. Ang utak niya inaabala ng luhaang mukha ng kanyang asawa. Trumpet! Iritadong saad niya sa kanapaupo. Ang kapal niyang hilingin sa akin yun. Tiimbagang nausal niya saka nagpa siyang lumabas ng kanyang silid. Bumaba siya upang uminom ng tubig. Pero kinagulat niya nang dalhin siya ng kanyang mga paa sa silid na kinaroroonan ng asawa. Maingat na pinihit niya ang doorknob pero nakalak iyon mula sa loob. Bigla ay binalot siya ng disappointment na hindi niya mawari. Dala ng inis na hindi na niya alam kung para kanino ay nagpa siya siyang uminom na lang ng alak upang makatulog. Mahigit 2 linggo ng panay ang kanyang inom ng alak. He was in the middle of drinking nang maisipan niyang tawagan si Ray, ang kaibigan niyang detective. "O pare, gabing-gabi na." Anito sa inaantok na tinig. Naghikam pa ito. "Nabala ba kita?" Anya kahit alam naman niyang oo. "Ayos lang. Anong natin?" "May isasend ako sa iyo mga dokumento. Baka pwede mong imbestigahan sa lalong madaling panahon." Pakausap niya dito. "Walang problema. Send mo lang. Ako bahala." 3 araw kaya ba? Anya. "Hindi ko may papangako pero susubukan ko." "Salamat." Tanghali na ng magising siya kinabukasan. Masakit ang ulo niya dala ng kalasingan kagabi. Pagbaba niya ay hindi niya inaasahang maabutan sa komedor ang maluha-luha na 2 ginang na tila seryosong nag-uusap. Nagulat pa ang mga ito na makita siya kaya't napatayo sa upuan sa Belly sabay pahid ng luha. "Anong almusal?" Anya sa mga ito. "Hot silog lang ho, sir." Ani Melly na biglang pumiyok pa kaya kaagad na nagtungo sa kusina. "Si Antoinette?" Tanong niya kay Nanay Yoli. "Nakaalis na. Kanina pa." "Ano?" Kumunot ang noo niya. "Saan nagpunta ng ganito kaaga?" Napatingin pa siya sa orasan. 6:30 pa lang ng umaga. "Umalis na siya dala mga gamit niya." Sagot ni Nanay Yoli na ikinatigagal niya. Saglit na hindi siya nakahuma. Pero nang matauhan siya, halos takbuhin niya ang guest room kung saan ito natutulog. Kaagad na umagaw sa mata niya ang kaayusan ng kwarto na tila walang bakas na may tumira doon. Binuksan niya ang closet but it was all empty. Para siyang nalaglag sa ilalim ng lupa sa mga sandaling iyon. Nanikip ang dibdib niyang tila hindi niya magawang huminga. Pagkalito, takot, pait at sakit ang nag-uunahang emosyon sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Marahas na sinabunot niya ang 2 palad sa kanyang magulong buhok. "Di ba ito naman ang gusto mo, Eros?" Tuya ng utak niya. Nagtungo siya sa silid nila. Pumasok siya sa walk-in closet. Nandoon lahat ng mga gamit na binili niya para sa asawa. Alahas, ATM card, at ang singsing ni Bea. Nagtagis ang bangang niya dala na matinding kirot na umatake sa pagkatao niya. Napamura siya ng malutong. Tama lang ang ginawa niya. Muling kumbinsin niya sa sarili na tumangutango pa sabay kuyom ng kamao. 3 araw ang matuling lumipas. Nakakadama siya ng matinding tensyon. Alam niya kung nasaan ang asawa niya pero wala siyang lakas ng loob para puntahan ito. Naguguluhan siya. Napasandal na lang siya sa kanyang swivel chair sabay sabunot sa sarili. Muli na naman siyang napamura ng malutong. Talo pa niya ang sinisilihan ng puwet na gustong sundan ng asawa. Pero kapag ginawa niya iyon, mapapatawad ba siya ni Bea? Nasa ganoon siyang sitwasyon na mag-ring ang phone niya. It was Ray. Nagkukumahog na sinagot niya ang tawag nito upang mapatayo at magmura ng malutong. Pagkatapos nitong mag-report sa kanya.